Good day, everyone. I am your professor, Jocelyn Aglino. We are now in the part 2 of our discussion for partnership. Okay, let's start. Never stop dreaming, keep reaching for the stars. Believe in yourself, you'll go far. No matter what they say, just keep pushing through. Never stop dreaming, your dreams will come true. Never stop dreaming, never give up. Keep chasing your dreams, never stop. Is the genre and in English? Discussin natin yung mga industrialist and capitalist partnership. Yung ba yun? Diba? Ay, ito pala. Okay. Article 1767 of the Civil Code, the capitalist partners and the industrialist partner. Now, question, who will be the general manager of the partnership? Is it the industrialist or the capitalist? Naku, kulang pa ng question mark. Okay. Who will be? Who will be the ang tawag nyo doon, manager of the partnership? Okay. Under the Civil Code, it does not automatically assign. Hindi naman niya sinasabi, dapat ang magiging general manager si capitalist kasi siya naglabas ng pera, o si industrialist kasi pag wala naman si industrial partner, hindi mabubuo yung partnership. So, it doesn't matter. Sabi ng Civil Code, it will depend on the stipulation of the partners. The partners may agree in the contract of partnership who will be the general partner. Sino ba talaga ang gusto nilang mag-manage ng negosyo? If they agreed for who will be the general manager, then the stipulation will govern. Okay? But if there is no stipulation, yung Article 1800 of the Civil Code applies that all partners shall be considered managers. Tama naman yung isang group na nag-recite last time na kaya lang hindi siya confident, nanghula lang siya kaya mabababa ang mga score nyo. Ibig sabihin halatang hindi talaga mga nagbasa. And the discussion of the majority will always prevail. So unless the management decide for whoever the manager will be, yun yung mag-i-stipulate. Okay? If the partner is chosen as the manager of the partnership, magiging na siya nang appointed. But generally irrevocable siya without just cause naman. Hindi siya pwedeng paltan agad-agad na walang dahilan. So, yung voting will depend on the majority of the partners kung papalitan ba siya o tatanggalin, ganon, i-kick out. So, pag industrial versus capitalist partner, kahit sino dyan sa dalawa, pwede. It will depend on the stipulation yung dalawa. So, however, an industrial partner cannot be excluded for being a manager. Pwede talaga siya. Kung halimbawa naman, siyang itinalaga na capitalist, pwede siya. So, it really depends on the stipulation of the partners kung sino ang magiging manager. Hindi pwedeng isang tabi na lang si industrial kasi hindi naman siya nag-contribute. Pero pag talagang hindi nagkakasundo, the capitalist partner, ang talagang unang nagmamanage ng negosyo. Kasi it will depend on the contribution. Halimbawa, hindi na talaga magkasundo, it will be between the capitalist na lang kung sino may pinakamalaking share. For example, 10 kayo, tapos apat na partners capitalist, pero hindi pa sumapat yung kanilang contribution doon sa 3, mas malaki kesa doon sa 4. So, yung doon sa 3, pwedeng sila ang maging general manager.
or si industry na tatlong natitira dahil 10 nga sila in a group, hindi naman hindi niya pwedeng i-insist kapag talagang hindi na nagkakasundo yung partnership na magkaroon ng general manager. But under the yung stipulation nga nila na hindi naman palagi si capitalist, pero usually ang nagmamanage talaga kalimitan are the capitalists. Okay. However, kung halimbawa industrial partner ay hindi talaga siya pwedeng i-exclude, hindi siya pwedeng i-exclude. Pwede pa rin siyang maging industrial partner. So, who will be the general partner talaga in this sense? So, pwede si capitalist, pwede si industrialist. Okay. Ang question natin last time was, can an industrial partner join another partnership? Yeah? Natatandaan niya, sino ang mga na-question yan? Parang hindi pa rin sila certain, may maraming nagsabi, oo ma'am, pwede pa. Pero generally, ano ba muna ang meaning ng industrial partner? They are the one who contribute yung kanilang industry, labor, services na walang pera, walang property na i-contribute sa partnership. Under 1789, ang industrial partner is prohibited. Hindi talaga sila pwedeng mag-engage into another partnership unless papayagan siya ng partnership. 'Di ba? Kung 'di ba kapag kailangan talaga magpaalam ka at may condition pa, dapat hindi kasing pareho ng negosyo nyo na existing partnership nyo. Magpapaalam ka. Pag industrialist, pareho o hindi yung negosyo, kailangan mo magpaalam sa partnership. Kasi, ano ba magiging effect sa tingin nyo? Di ba may picture na? Ano sa tingin nyo mangyayari? Sipain ka sa partnership. The partners have the right to kick you out of the partnership kapag sumali ka. Tapos kapag pareho pa ang negosyong sinalihan mo, partnership na sinalihan mo, you are violating yung law of partnership. And then, kung halimbawa iba naman ang linya, tapos hindi ka nagpaalam, kukunin nila yung kinita mo doon sa kabilang partnership at ilalagay sa existing partnership nyo. Pwedeng pareho yan gawin. Diba? I think generally kasi, diba, an industrial partner cannot join another partnership at the same time without the same business without the consent of the partners. Pag kahit magkaiba ng negosyo ang papasukin mo, kailangan kang magpaalam. Kung hindi, pwede ka nilang i-kick out sa kanilang partnership or kuhanin ang anumang kikitain mo dun sa kabilang business sa pinasok mo, plus hihingan ka pa nila ng danyos kasi malamang kapag pumasok ka ng ibang partnership, instead na ipapahinga mo na dahil pagod ka na dun sa partnership mo itatrabaho mo pa sa ibang partnership, hindi ka na magiging productive pagbalik mo doon sa existing mong partnership. Kaya yun ang iniiwasan nila, bakit hindi pwedeng sumali si industrial partner sa isa pang partnership. Okay. Paano naman kung si capitalist partner ang mag-join sa ibang partnership? Pwede kaya? Ayan. 'Di ba nakikita niyo yung picture? Generally, ang kapitalista ay pwedeng ma-engage sa ibang negosyo basta o mag-invest sa ibang partnership basta hindi pareho doon sa existing negosyo. Okay? May effect ba to? Meron syempre. Ang restriction kasi ng capitalist, bawal ka lang ma-engage sa kaparehong negosyo na hindi ka nagpapaalam. Kapag magkaiba ang negosyo papasukin mo, pwedeng hindi ka magpaalam kasi
basta lang yung perang ininvest mo sa negosyong to, hindi maapektuhan kapag nag-enter ka into another business or partnership sa ibang negosyo. Hindi dapat ang tawag mo doon, maapektuhan yung iba-iba mong negosyo. So generally, pwede, basta wag lang magkapareho ng negosyo. Pag magkapareho, kailangan mo magpaalam. Pero kapag hindi magkapareho, no need na magpaalam. You are allowed to enter into another um, partnership without asking permission from your partners. Basta hindi pareho. Pag pareho, kailangan mo pa rin magpaalam. Kasi, ano mangyayari? Kapag magkapareho at hindi ka nagpaalam, yung kikitain mo din doon sa bago mong business, kukuhanin ng partnership. At pwede ka rin nilang ma-kick out. Pag competing business, kapag kapareho, pwede ka nilang i-exclude and take the benefits and earning from the competing business plus magki-claim ang partnership ng damages from the capitalist partner. Okay. Oh, question. When is it necessary for a contract of partnership being written kasi or in public documents? Kasi 'di ba, sabi nyo, ang contract mere consent pwede na. Ang partnership ganun din. A mere consent pwede na. Kailan siya kailangan in written form? O dito since medyo nasa gitna na tayo or patapos na tayo ng slide, ang bibigyan ko ng additional points, yung magsi-screenshot na nag-review na siya nitong video, tapos ilalagay sa group chat natin sa Messenger. Okay, para mas madali kong ma-monitor at mabigyan ko ng additional points for our previous recitation na mabababa talaga. Okay, when is it necessary that the contract of partnership be in written form? Sige nga. May mga tama sa inyo last time, kaya lang talagang hindi kayo sigurado kasi sinatsambahan nyo lang. Okay. A partnership may be constituted in any form, sa written or oral. Pero, kailangan siya ng written kapag may i-contribute na kayong immovable property or real property ang i-contribute nyo. Kailangan in public instrument siya. Okay, para ma-account. Isa pa, yung sinabi nyo na to kaya lang hindi kayo sigurado. Nagdadalawang isip. So, pag ang capital is 3,000 or more, kailangan may nakasabi nito 3,000 or more, i-written form na. Ginulo ko lang, umayaw na naman. Sabi ng isa, dapat kapag i-record na sa SEC, kailangan in written form. Siyempre, paano nyo mapaparegister kung hindi in written form ang agreement nyo na partnership? Pero, tatandaan nyo, take note Take note even if it is not registered, yung partnership is still valid among partners. Pero wala siyang effect sa third person. Okay? Valid siya kahit hindi naka-register sa SEC, pero hindi siya cannot be but cannot affect the third person, yung partnership. Parang hindi siya effective. Okay. Now, should the immovable property, ito yung kasunod dating question, di ba? Should the immovable property be transferred to the name of the partnership? Tatandaan nyo, di ba, na ang lagi nating sinasabi na ang partnership has a separate juridical person sa partners, di ba? So, transfer of immovable property na kinontribute ng partner sa partnership, kung sa third person, okay lang na hindi kailangan i-transfer. Pero, sa partnership mismo, kapag hindi naman nakatransfer sa partnership ang pangalan, under pa rin siya ng partnership.
Kaya lang, ang risk will be on the partner. Okay? Pero kailangan siya ilipat sa partnership. Okay? Why? Kapag na-register, ang registration is required na i-transfer or in public document for proper inventory. Bakit proper inventory? Nakapangalan na yun sa sa partnership eh. So, kailangan kung ang i-contribute no land should be sa registry of deeds, kailangan nakapangalan sa partnership. Bakit ano magiging risk? Kapag hindi nyo inilipat sa partnership, the risk will be on you. Risk will be on the partner. Halimbawa, between the partners, the property is considered a partnership property kahit hindi nakapangalan sa partnership. Pero sa third person, yung mga creditors, ang may-ari talaga nun, yung partner lang. Kung sakaling ano man ang mangyayari doon sa property, ang partner lang ang mananagot. For example, di ba, an example natin is yung immovable at saka movable. Pag immovable land, pag movable, halimbawa yung service ng negosyo nyo, yung rehistro, hindi nyo pinalipat sa pangalan ng partnership. And therefore, kapag yan may naka-aksidente, example natin, nakasagasan ng magandang aso or whatever, ang mananagot dyan kung sinong naka-register, hindi yung partnership. Kasi hindi naman nakalipat sa pangalan ng partnership. Yun yung risk nun. Pero yung ang para kayong nagpa-usufruct na ang enjoyment are being enjoyed by the property enjoyment are being enjoyed by the partnership. Pero ang risk will be on the part of the partner kasi hindi naman naka-record doon para sa partnership. Yun yung risk. Okay. Now, should the immovable property now be transferred to the name of the partnership? The answer is yes. The immovable property must be transferred to the name of the partnership. So the partnership as the juridical entity, yung separate, will be responsible for the third person. Yung partnership ang mananagot doon sa third person, yung creditor. Diba?